Hamas nagprotesta laban sa mga sumusuporta sa Israel. Buong mundo naalarma na. Israel may bagong panukala sa Hilagang Gaza? Ano kaya ito? France, bakit papatawan ng parusa ang mga Israeli settlers? Ano ang epekto nito sa sitwasyon sa West Bank? Hamas nag-udyok ng pandaigdigang protesta tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Tumindig para sa mga Palestino at ipaglaban ang pagtutol sa suporta ng kanluran sa pag-atake ng Israel. Ang mga protesta ay magaganap sa buong mundo bilang simbolo ng suporta sa mga Palestino at pagtuligsa sa mga bansang kanlurang sumusuporta sa Israel kasunod ng patuloy na karahasan sa Gaza na nagdulot ng malawakang pagkasawi. Simula noong Oktubre 7, 2023, nag-umpisa ang bagong sigla ng labanan nang magsimula ang Hamas ng malawakang atake sa Israel. Bilang tugon, tumugon ang Israel sa pamamagitan ng matinding airstrikes at mga operasyon sa lupa sa Gaza na nagdulot ng matinding pagkasira at maraming pagdanak ng dugo. Sa kabila ng mga malupit na laban, patuloy ang mataas na bilang ng mga nasawi, lalo na ang mga sibilyan, kaya't nagdulot ito ng malawakang alarma sa buong mundo. Inakusahan ng Hamas ang Israel ng genocide at mass killings, partikular sa Hilagang Gaza, kung saan kamakailan lang ay pinalakas pa ang mga operasyon ng militar. Ayon sa Hamas, bahagi ito ng isang kampanya na layong wasakin ang populasyong Palestino. Sa pamamagitan ng social media, pinapalakas ng Hamas ang kanilang mensahe at hinihikayat ang lahat na lumabas sa kalsada upang magsagawa ng mga protesta laban sa mga aksyon ng Israel at ang patuloy na suporta ng mga kanlurang bansa sa Israel. Sa kabila ng patuloy na paglala ng sitwasyon sa Gaza, nananatili ang matinding krisis na humahantong sa pagkasira ng mga ospital, paaralan at mga tahanan. Ayon sa United Nations, malaking bahagi ng mga nasawi ay mga kababaihan at mga bata na labis na apektado ng digmaan. Habang patuloy ang mga global na protesta bilang pagpapakita ng suporta sa mga Palestino, tumitindi ang panawagan na magpatupad ng mas mahigpit na pananagutan at pagbabago sa mga diplomatikong hakbangin. Ayon sa mga kritiko, ang hindi natitinag na karahasan ay lalong nagpapalala ng humanitarian crisis, kaya't kailangang mas pagtuunan ng mga bansa ang proteksyon ng mga sibilyan at ang paghahanap ng tunay na kapayapaan. Ang mga protesta na ipinatawag ng Hamas sa buong mundo ay layong ipakita ang suporta para sa mga Palestino at ipahayag ang pagtutol sa mga bansang kanlurang sumusuporta sa mga aksyon ng Israel sa Gaza. Kasunod ng patuloy na digmaan na nagdulot ng malawakang pagkasawi, lalo na sa mga kababaihan at bata, inakusahan ng Hamas ang Israel ng genocide at mass killings sa Hilagang Gaza, kung saan tumindi ang mga operasyong militar. Ang mga protesta ay nagsisilbing panawagan para sa mas mataas na pananagutan at mas mabisang diplomatikong hakbangin upang matigil ang karahasan at matulungan ang mga inosenteng sibilyan na labis na naapektuhan. Sa gitna ng sitwasyong ito, tumitindi ang pangangailangan ng mga konkretong aksyon para sa kapayapaan at proteksyon ng mga hindi dapat matamaan. Hanggang saan naabot ang mga bagong taktika ng Israel sa Hilagang Gaza? Isang kampanya nga ba ng etnikong paglilinis ang nagaganap habang libu-libong sibilyan ay patuloy na nagdurusa sa gutom at pambobomba? Ano ang maidudulot ng kampanyang ito? Ayon sa mga opisyal ng Palestina, saksi at mamamahayag, inaakusahan nila ang Israel ng pagpapalawak ng kampanya ng etnikong paglilinis sa hilagang bahagi ng Gaza na nagpapalala sa sitwasyon ng mga sibilyan doon. Habang patuloy ang pambobomba, nawawala ng akses ang mga sibilyan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng tirahan, pagkain, tubig, pangangalagang medikal at kaligtasan mula sa digmaan. Itinatanggi ng mga Palestino ang pahayag ng militar ng Israel na ang operasyon na nagsimula noong unang bahagi ng Oktubre ay nakatuon lamang sa pagtugis sa mga mandirigmang Hamas sa rehiyon, lalo na't nananatili roon ang 10,000 sibilyan. Simula noon, walang tulong ang pinahihintulutang makapasok sa lugar na nagdudulot ng matinding takot sa gutom at sakit. Ayon sa United Nations Relief and Works Agency, UNRWA,
Pinipigilan ng mga autoridad ng Israel ang mga Palestino sa Hilagang Gaza na makuha ang mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang kaligtasan, kabilang ang tubig. Hindi ligtas para sa mga makataong tagapaglingkod na gawin ang kanilang tungkulin. Ang masaklap, hindi papayagan ang sinuman na bumalik sa kanilang mga tahanan sa nasirang bahagi ng Hilagang Gaza. Dagdag pa rito, tanging sa Timog Gaza lamang, pahihintulutang makapasok ang anumang tulong. Sinisikap ng mga opisyal ng Israel na iwasan ang mga naunang pahayag na iyon. Ngunit ayon sa mga ahensya ng tulong, mga grupo ng karapatang pantao at iba pang tagamasid, tila ipinapatupad ng Israel ang tinatawag na plano ng general, isang kontrobersyal na estratehiya na iminungkahi ng isang retiradong opisyal ng militar ng Israel na naglalayong pilitin ang buong populasyon ng Hilagang Gaza na lumikas at ituring na kalaban ang sinumang maiwan. Inakusahan ng Hamas ang Israel ng masakir na katumbas ng etnikong paglilinis, kasama ang ganap na pagharang sa Hilagang Gaza. Ayon sa UNRWA, may humigit kumulang 69,000 katao pa rin ang nananatili sa Hilagang Gaza, bagamat may mga pagtataya na nagsasabing maaring mas mataas pa ito, umaabot sa 100,000. Ano ang kalagayan ng pamumuhay sa Hilagang Gaza? Mula noong unang bahagi ng Oktubre, ang rehiyon ay nasa ilalim ng tuloy-tuloy na pagsasara. Maraming sibilyan, kabilang ang mga bata, ang nasawi dahil sa kaguluhan. Walang tulong o pagkain ang nakakapuslit papasok. Tila layon ng hukbong Israeli na sirain ang natitirang mga bayan at baryo na minsang tahanan ng libu-libong mga pamilyang Palestino. Habang ang mga 10,000 sibilyan sa lugar ay nagsusumikap na makaligtas sa araw-araw na banta ng pambobomba, pamamaril at kawalan ng pagkain, sinusubukan silang pilitin ng hukbong Israeli na lumikas. Ang mga babala ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga mensahe sa social media at mga leaflet at iniulat na may mga drone mula sa itaas na naghihikayat sa kanila na lumikas patimog, kung saan maaring bahagyang mas ligtas ngunit delikado pa rin ang sitwasyon. Kahit sa Timog Gaza, halos walang natitirang pagkain. Patuloy ang pambobomba at hirap na ang mga ospital na magbigay ng serbisyong medikal. Sa buong Hilagang Gaza, wala nang paraan upang malaman kung saan nagsisimula o nagtatapos ang pagkawasak, ayon kay Luis Wateridge, Senior Emergency Officer ng UNRWA sa Hilagang Gaza. Hanggang sa abot ng tanaw makikita ang mga nawasak na tahanan, ospital, paaralan, mosque at restaurant. Halos wala nang natitira. Ang Gaza City ay tila isa ng bangkay at ang buong komunidad ay nagiging isang libingan. Bagamat ipinahayag ng Israel na pinapayagan ng tulong, iginiit ng mga ahensya ng tulong na patuloy na hinaharangan ang anumang pagsubok na maghatid ng pagkain sa mga nakukubkob na lugar ng Hilagang Gaza. Kasalukuyang napakahirap ng kondisyon sa kalusugan sa rehiyon. Ang Kamal Adwan Hospital, ang huling gumaganang ospital sa ilalim ng pagkubkob sa Hilaga, ay 2 beses nang tinamaan ng putok sa nakaraang linggo at hindi nakararating ang mga kailangang gamot sa Al-Auda Hospital ayon sa mga ahensya. Ayon kay Wateridge, ang kalagayan ay lampas sa nakakadismaya. Sinabi niya na sa isang paaralan na ginawang pansamantalang kanlungan, umaagos ang dumi sa mga pader. Kung hindi sila mapapatay ng bomba ngayon, mamamatay sila sa sakit bukas, aniya. Pinag-iisipan ng France ang pagpapataw ng mga bagong parusa sa mga Israeli settlers, ayon sa sinabi ng ministro habang nasa West Bank. Sinabi ni Barrot na ang France ang naging nangungunang puwersa sa pagtatag ng unang sistema ng parusa sa Europa na nakatutok sa mga individual o mga grupo na sangkot sa pagtatayo ng mga settlement. Ginawa niya ang pahayag na ito matapos makipag-usap kay Palestinian President Mahmoud Abbas sa Ramallah. Na-activate na ang sistema ng parusa ng 2 beses at ngayon abala kami sa paggawa ng ikatlong batch ng mga parusang tutok sa mga aktibidad na ito na malinaw na labag sa internasyonal na batas. Ayon kay Barrot, pinagtibay ng France ang kanilang commitment sa isang two-state solution para sa isyu ng Israel at Palestine at iginiit na ang mga aksyon ng mga settler ay naglalagay sa alanganin
ng mga pangarap ng pangmatagalang kapayapaan para sa parehong bansa. Bago makipagkita kay Abbas, binisita ni Barot ang Albireo, isang bayan malapit sa lugar kung saan nagsunog ang mga Israeli settlers ng 20 sasakyan noong Lunes. Ang insidente ay nagdulot ng pinsala sa isang kalapit na gusali. Pagkatapos makipag-usap kay mga residente at lokal na opisyal sa lugar, sinabi ni Barot na ang pag-atake ay nangyari sa bahagi ng West Bank kung saan dapat may kontrol ang mga Palestinian sa parehong sibil at seguridad base sa Oslo Accords noong dekada 90. Ayon kay Barot, ang mga pag-atake mula sa mga ekstremistang settler ay hindi lang mahirap ipaliwanag at labag sa internasyonal na batas, kundi nakakasama rin sa posibilidad ng isang solusyon para sa dalawang estado. Nagpahayag ng matinding galit si Ramallah at Albireo Governor Laila Ghanem na ang mga pag-atake ng mga settler ay nangyayari sa harap at pandinig ng buong tahimik na komunidad ng internasyonal. Siguro ngayong andito na ang French Foreign Minister, magkakaroon na ng pansin ang sitwasyon, sabi ni Ghanem sa AFP. Habang nagsasalita sa Jerusalem noong Huwebes, sinabi ni Barot na may pag-asa siyang matapos ang mga digmaan sa Gaza at Lebanon pagkatapos ng muling paghalal kay Donald Trump. Binanggit pa niya ang hangarin ni Trump na tapusin na ang walang katapusang digmaan sa gitnang silangan, pati na rin ang mga kamakailang taktikal na tagumpay ng Israel.